Hello guys, magandang araw sa inyo. So for today's video ay mayroon na naman akong ituturo sa inyo na bagong tutorial na pwede nyong gawin sa inyong mga motor. Pwede kayong mag-DIY. So ito yon, MDL installation using one relay. So gagamit lang po tayo dito ng isang relay. So bago ang lahat, meron po tayo ditong battery, fuse box, tapos 4-pin na 12 volts na relay. And meron po tayong 3-way switch. And ito po yung dalawang MDL. So, bago po tayo mag-wirings, kailangan matutunan muna natin kung ano nga ba ang kulay ng ating accessory wire. So, dito, makikita nyo dito sa taas, nilagay ko po yung kulay ng ating mga accessory wire. So, sa Yamaha po, ang accessory wire niya ay brown. So, sa Suzuki naman po ay orange. Sa Honda po ay black po yung kanyang accessory wire. So sa Kawasaki po, same po sa Yamaha, brown din po siya. So ngayon alam na po natin yung ating accessory wire. Pwede na po tayong mag-proceed dun sa ating installation ng ating relay. So ito po yung diagram kung paano po magkabit ng MDL dun po sa ating mga motor. So una, syempre ang una natin gagawin ay yung pumunta po tayo sa battery kasi gagawa po tayo doon ng linya papunta po doon sa ating relay. So kung saan mo balak ilagay yung relay, so tatansyahin mo kung gaano kahaba yung wire. So yun, unang-una, gagawa muna tayo ng papagapangin natin. Kadalasan po kasi, ang naglalagay po tayo ng mga relay ay dun po sa harapan. Lalo po pag scooter po yung gamit nating motor. Kadalasan po, nasa harap po yung relay niya. Doon po tayo mismo nagwa-wire. Doon sa harapan po ng ating motor. So, magpapagapang po tayo ng wire papunta po doon sa ating relay. So, paano ba magpagapang ng wire doon sa harapan para doon na lang natin siya i-connect or doon na lang natin ipepesto yung ating relay. So, una, syempre, pag nandito tayo sa may battery, sa positive ng battery guys, kailangan natin dito yung battery terminal. Kung alam nyo po yun, yung parang, kung bubuksan nyo po yung inyong battery, makikita nyo po yung parang bilog na may ganyan po siya. Para dun mo siya ikakabit yung, so wala po akong sample, pero ipapakita ko na lang po dyan dito sa display po, para makita po ninyo. So para po siyang ganito, tapos ikakabit nyo po siya dun sa dalawang butas ng inyong negative tsaka positive ng inyong battery. So, kailangan po natin ng battery terminal para hindi po kumuwala yung ating mga wire kung in case po. So, gagamit po tayo nun and ilalagay po natin siya dito sa positive natin. And wag po nating kalimutan na maglagay ng fuse. Lalo po pag gumagawa po tayo ng mga accessories, kailangan po natin maglagay ng fuse kasi napaka-importante po ng fuse sa ating motor. Kasi nga, kapag po nagkaroon ng short circuit sa ating motor, ay ito po yung magliligtas po sa atin para hindi po masunog yung buong motor po natin. Kumbaga, kung naiinitan na ng sobra yung ating mga wire, dito pa lang po ay pinuputol na po ng fuse yung connection papunta po dun sa accessories po natin. So, may iwasan po natin yung pagkasunog ng ating mga wire. Ito po yung nagsisilbing parang safety device po ng ating ilaw or ng ating mga connection or ng ating motor para hindi po masunog yung mga wire po ng ating motor. So, napakahalaga po ng fuse box po. So, napaka-importante po nun. So, kapag nagkakabit po kayo ng mga accessories, hindi po dapat mawawala yung fuse box at saka yung fuse niya mismo. So, 15 amps, 10 amps, pwede na po yun. Huwag na po yung tataas pa kasi nga po, the more na mas mataas po yun, mas makunat po siya. Kumbaga, nasusunog na yung accessory mo, yung fuse hindi pa rin siya nag-disconnect. So, 10, kadalasan po sa motor naman po, 10 amperes o kaya 15 amperes po, pwede na po yun. So, yun po, makikita nyo na po yun dun sa, mabibili nyo na rin po yun sa mga motor shop. So, yun po, fuse box po, kailangan po natin. So, dito, papadaanin po natin yan, gagamit po tayo ng kulay red para makita nyo po. So, sa positive, pupunta po tayo doon sa ating fuse box. So, yan po. So, nandito na po yung wire ng ating fuse box. So, ito po. Ngayon, yung sa dulo po ng ating fuse box ay dadalhin po natin yan papunta po ng
number 30 po ng ating relay. So, ang relay po natin dito ay 4 pin lang. So, kung makikita nyo, 86, 85, 30, tsaka 87. Meron din po kasi yung 5 pin relay na tinatawag. So, dito po sa atin, gagamit po tayo ng 4 pin lang. So, yun po. Ikakabit naman yung positive, yung wire na galing po dun sa fuse box natin ay dadalhin po natin sa 30 ng ating relay. So, ganito po siya. So, yan, ganyan po siya. And then, meron na po tayong connection papunta po doon sa ating fuse box. Papunta, nasa harap, imagine nyo na lang po, nasa harap na po siya. Nakakabit na po siya sa relay. Next po na gagawin natin ay, ikakabit naman po natin yung ating negative doon sa, o kaya pagsamahin nyo na rin po, pwede na rin po kayong kumuha ng body ground dito. Papunta, pagsamahin nyo na rin po dito, isabay nyo na po yung wire papunta na dito sa ating relay. So, magkakabit po tayo ng wire papunta rin po dito sa negative po ng ating battery. So, bakit dito ko po sa battery nilagay? Kasi nga po, para rekta po yung negative po na connection ng ating mga wire. So, dito po, ito po yung ating negative. So, dadalhin po natin siya dun sa 85 po ng ating relay. So, yan. So, yan. So, yan po. Kung makikita niya po ay meron na po tayong connection dito sa 85, which is yung ating negative. Ito naman pong 30, ito po yung ating main power supply na manggagaling po dito sa positive ng ating battery. So, kung makikita niya po, meron na po siyang mga connection. So, ang natitira na lang po ay yung 86 at saka yung 87. So, next po ay yung ating 86. So, yung 86 po natin ay pupunta po doon sa ating accessory wire. So, yan. So, pupunta po natin yung 86 ng ating relay doon po sa mismong accessory wire ng ating ignition switch na manggagaling. So, ito po yon. So, sa mga FI po, kadalasan po ay dalawa na lang po yung wire na ginagamit po nila. So, dalawa lang po yan. Red, ito po yung red. Ito po yung papunta mismo doon sa battery. So, ito yung nakakonect na po mismo doon sa positive ng ating battery. So, ito. So, tawid natin po yan. So, ganyan po siya. So, ito po, nakakonect na rin po yan. Kung mapapansin po, nakakonect na po yan. Talagang meron na po siyang power supply. Nakakonect na po yan sa rekta po sa ating battery. Ito po, meron din po siyang sariling fuse box. Hindi ko lang po siya nalagay. So, kung makapapansin nyo po, pag bago po yung mga motor ninyo, kahit naman luma, makikita nyo naman po yun kadalasan dun sa inyong papuntang yung wire ng positive ng inyong ignition switch ay meron po siyang fuse box. So, iba pa po itong fuse box na gagamitin po natin para sa accessory ha. Meron po siyang isang sariling fuse box. So, ito po, may fuse box na rin po dyan para po sa safety po ng inyong motor. So, meron na rin po yung nakalagay na 10 amperes para po dun sa iba. Meron din po 15 amperes. So, ito po, gaya po ng sinabi ko, yung 86 po ay pupunta po sa ating accessory wire. So, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, dapat alam po, bago po kayo mag-wirings, dapat alam po ninyo kung ano po yung kulay ng inyong accessory wire. So, nandito naman po yung list po ng accessory wire ng inyo pong mga motor. Yon, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. So, nandyan na po. So, sinabi ko naman po kanina, bago po tayo mag-umpisa, na kailangan po muna, bago po kayo maglalagay ng accessories sa inyong mga motor na like MDL, horn, or ano man po yung gusto nyo pong ilagay dun sa inyong motor, ay kailangan po muna ninyong malaman kung ano po yung
accessory wire ng inyong motor. So, sa akin po, kaya ito po, ganito po yung nakalagay sa akin dahil Yamaha po yung aking motor. So, ang accessory wire po ng Yamaha ay brown. So, ang motor ko po kasi ay MIUI 125. So, dalawa lang po yun. Hindi po kagaya dun sa ating mga Honda. Kung makikita po natin yung sa switch po niya ay 4. Meron pong green, black, red, yun. Tsaka yung black na may white po. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, MIUI 125 po yung aking motor. So, kaya dalawa lang po yung wire na nandito, which is yung kulay brown. So, ito po yung itatap po natin doon sa ating relay. So, ilalagay ko po siya. Dito na lang po. So, sana po nasusundan nyo. So, ayan. So, bali ganyan po ang connection po niya. So, yung accessory wire po natin ng ating motor ay kakabit po natin dun sa 86. Kung meron pong mas malapit na pagkukuhanan po ninyo ng accessory wire dun po sa inyong motor, dun nyo na lang po siya ikabit. Pero ako po kasi, mas pinipili ko po siyang ikabit dun sa mismong, malapit po dun sa susian. Dun na po ako kumukuha ng mismong accessory wire. Para mas makita ko talaga na yun nga po yung accessory wire ko. So, meron din naman po yung sa mga ilaw. Ito po yung accessory wire din po. Ito po yung kapag sinusi po natin yung ating mga motor ay nagkakaroon po siya ng power. Or nagkakaroon po siya ng supply. So, next po kung mapapansin nyo po ay meron na po tayong wire sa 85, 30, tsaka 86. Last po ay sa 87. So, yung 87 po, ilalagay naman po natin ito dun sa ating domino switch. So, 3-way switch po. Depende po sa inyo kung ano po yung brand na mabibili nyo. Meron naman po tayong iba-ibang mga brand po dyan. Yan. So, sa akin po kasi kadalasan yung domino switch po, yung 3-way switch po yung naikakabit ko sa aking motor. So, yun po. Meron pong 3 wire ang ating domino switch or ating 3-way switch. So, may blue, white, tsaka black. So, pero depende pa rin po yan sa mabibili nyo pong switch. Meron pa rin pong iba-iba yan. Pero ang hahanapin nyo po kasi sa 3-way switch niyo ay yung common niya. Yun yung parang, yun yung mismong magsusupply doon sa mismong dalawang wire na natitira. So, ito yung pinaka main power source po ng inyong switch. So, ito po yung 87 po ay ilalagay po natin dun sa ating common. So, yung nabili ko pong switch ay papunta po doon sa color blue na wire. So, ito po yung pinaka-common po or ito yung pinaka-main supply ng aking switch. So, yan. So, dito ko po ikakabit yung ating 87. Yan. Kung makikita nyo po, 87. So, dito naman po tayo ngayon sa 3-way switch. So, meron na po tayong common. So, bali itong white tsaka black, kunwari ito na lang po yung white, ito yung high natin, yung switch natin para sa high. And then, yung isa naman po ay para sa low. So, yan. Ngayon, so, lalagyan ko na ng connection yung ground ng ating MDL kasi automatic naman po yan pag black dun sa ating MDL ay kulay black. Ito po yung ating negative. So, yan. So, meron na lang pong tagdalawa na hindi pa po nakako-connect. So, ang gagawin po ninyo, kung ano po yung kulay ng high, so, ang gagawin po ninyo, kung ano po yung kulay na gusto po ninyo para sa high, makikita nyo naman po dito mayroon siyang isang guhit, dalawang guhit. So, yung isang guhit ay para sa low, and yung dalawang guhit ay para sa high naman yun ginagamit. So, imagine na lang po ninyo, yung wire po ng ating 3-way switch ay itong white at yung wire naman po niya ay yung low. So, ikakabit lang po natin yan doon po sa ating mini driving light. So, dito po, dalawa po yung ating mini driving light. Ang gagawin po natin doon sa tig-tatlo po, depende po yun sa may bibili nyo din po na MDL. Meron po kasing MDL na black tsaka red lang po yung kulay. Which is nandun na po lahat yung
switch nung ating MDL. Minsan, pag switch mo siya, maglo-low siya, tapos pag switch mo ulit, mag-high naman siya. Tapos pag switch mo, dalawa, tapos pag switch mo ulit, parang blinker po. Meron pong ganun na MDL. Ganun po yung nasa akin, dalawa lang po yung wire niya. Pero kadalasan po na ginagamit ay yung tatlong wire po ng ating MDL. So yun po, ilalagay po natin yung white dun sa high. Yan. So ito po yung connection niya. So gaya nga po ng sinabi ko, yung dalawa po na MDL natin, pagsasamahin na po natin yung tatlong wire po niya. So pagsasamahin po natin yung dalawang black, dalawang yellow, tsaka dalawang red. So magkakasama na po sila dito. So bali tag-iisa na lang po yung connection niya, pero tag-dalawang wire na po yan. Kumbaga dalawang wire po ng ating MDL. So yun po. Tapos yung black na wire po natin ay ilalagay po natin dun sa low. So yan. So ganyan po siya. So ganito po yung magiging setup po ninyo, or ganito po yung magiging diagram ninyo kapag isang relay lang po yung gagamitin po natin para po sa installation po natin ng ating MDL. So ang kadalasan po kasing tanong diyan, ano yung magiging epekto ng pag-install ng isang MDL gamit lamang ang isang relay? So isa po yung isang tanong po yun. Ang problema po, ang disadvantage po kasi doon sa advantage naman po muna tayo. Gawa nga po nung isa lang po yung relay na gagamitin po natin sa pag-i-install, is makakatipid po tayo kasi nga isa lang naman po yung bibili nating relay. So yun lang po yung advantage niya. So ang disadvantage po niya kasi, pag switch pa lang po ng ating motor, automatic, itong accessory wire natin, susuplayan niya na po kaagad itong ating relay. So kung mapapansin nyo po, pag sinuplayan niya kaagad yan, automatic, sisindi na po kaagad yung relay. Dito lang po napuputol sa may switch yon para maipadala niya yung kuryente para sa ating MDL. So kapag nakagitna yan, ay putol po yung connection. Ngayon, pag sinindi mo, saka lang magkakaroon ng connection. Pero dito po sa mismong ating relay, nakasindi na po kaagad dyan, oras po na iswitch nyo po yung inyong motor. Automatic po yan, meron na po siya kaagad supply. Kasi nga po nakarekta lahat po ng ating wire. Wala po siyang, kumbaga, dito pa lang po kasi sa relay is nakagana na po siya kaagad. Tumatakbo na po kaagad yung positive tsaka negative trigger ng ating relay. So, natitrigger na po siya kaagad. Kasi nga po, kung mapapansin niyo po, wala po siyang putol na wire. So, dito pa lamang po sa relay ay meron na po siyang gumaganang kuryente. So, yan po yung isang disadvantage po talaga nung isang relay lang po siyang ginagamit po ninyo. Kaya nga po ang advisable po natin ay dual relay talaga yung gagamitin. Kasi nga dun po so makikita niya po yung difference po pagka gagawa po ako nung ating dual relay naman po yung ating gagamitin. Para ma-discuss ko po sa inyo kung ano po yung advantage naman po niya dito lang po sa isang relay na ginagamit po natin. So gaya po ng sinabi ko, ito po yung diagram ng ating pag-i-install ng ating MDL using one relay. So sana po ay meron po kayong natutunan, and so kung gusto nyo po yung mga ganitong video ay don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng ating i-upload na mga tutorial po para po sa ating mga motor. So maraming salamat po and God bless and ride safe lagi.